Guys, good morning. Today is November 2. Kakatapos lang ng All Saints Day. Kumusta kayo? Eto, so puntaan ko ngayon yung so very very unusual ano to. Not like before naglo-loop ako sa mga mga lugar na kung saan pinapakita natin yung kagandahan um, ng isang lalawigan katulad nung last ride ko. Mulak yung grupo namin sa Marinduque, inikot namin yung Marinduque, nagloop kami, and also nakabili tayo ng Mindoro. Today special ride yung gagawin ko. As you know, dito sa Batangas, sa paligid ng Taal, nandyan yung Agoncillo, yung Laurel, yung Isay. Ito yung mga Lemery, yan yung mga buhang naapektuhan nung bagyong Christine, no? Itong mga lugar na to, guys, bugbog na to sa kalamidad. Natatandaan ko nung panahon ng Taal eruption, kasi ako sa mga first responder na tumulong maglikas ng mga residents dyan sa area na yan. Talagang nakita ko yung kung paano talaga tinamaan at naapektuhan ng napakatagal na panahon yung kanilang pamumuhay, no. Eto na naman, bagyong Christine, sobrang naapektuhan sila dun sa mga kaibigan natin na initially na nag-vlog, nagpakita nung situation ng mga lugar na to. Doon sa mga nakita kong footages nila, sobra. I mean, sa media hindi masyadong napapakita yung yung detalye. So shout out dun sa mga kasamahan nating mga nagvo-volunteer mag-vlog, ikita yung talagang nangyari, no, doon sa ground zero. So yun yung gagawin ko ngayon, guys. Talagang intentionally hindi ako nag-ride doon at the early stage nung pa lang nung kakatama pa lang nung bagyo, no, kasi napakaputik pa. Yung mga latest updates, okay na yung daan, passable na yung daan. So eto na yun. Tsaka nagkasakit ako, guys, natrangkaso ako, tsaka kaya medyo yung boses ko medyo malat pa, no. Nagkatrangkaso tayo, ubot sipon, but nevertheless I'm okay now. We can proceed sa ground zero. Ang gagawin kong rota ngayon, um, on the way ako sa bound to Tanawan ako, and then magle-left turn ako going sa Talisay. Diretso tayo ng Laurel. And then ang plano ko, akit ako ng Tagaytay. Ang dadaanan natin is yung way doon sa Niyugan, paakyat ng Tagaytay. Not the usual route ko na yung Sungay or yung Sampaloc twisties, no. So doon tayo magra-ride ngayon. So good morning, good morning. Sana okay kayo saan man dako ng Pilipinas. Sana safe tayo. Yan, guys, andito na tayo sa Talisay. Good morning, good morning. Sa Talisay na po tayo. Maganda ang panahon ngayon. At malamig yung yung pakiramdam kahit na makapal yung jacket ko. So may mga nakasabay tayong rider. Siguro packet yun ng Tagaytay.
So dito sila dumaan sa Sungay. Ako dadaan sa may sa Laurel na, may sa may Niyugan paakyat ng ng Tagaytay. So ito nakikita ko na yung um, I think this is just a snapshot ng tsaka na clear na to possibly yung mga nasa gilid ng daan. Kasi yung mga una kong nakita sa mga kaibigan nating mga nag-vlog, talagang putik. Day 2, day 1, day 2. Uy, ito pala yung nakita ko sa sa isang update na yung buong wow, yung buong yung buong bakod, yung riprap. Ang lalaki pa naman itong adobe na to. Yung buong riprap nasira, bumagsak. Ay, maya makikita natin yung most updated situation as of November 2. Itong babaybayan natin tong alam nyo itong na to, yung rota na to, ito yung paborito naming nilulup ng tropa pagka nagtataan loop kami. Ito yung paborito naming rota kasi una hindi siya ganong katagal i-loop, ganda ng scenery, tapos pwede kang umakyat ng Tagaytay, dami kasi makasaysayan yung dadaanan mo like yung town ng Taal, yung Basilica doon, and then dadaanan mo yung mga Lemery, yung Agoncillo, Laurel, Talisay. Wow. Anyway, kalungkot lang na na bugbog na tong area na to sa natural calamity, pero hindi natin masisisi ang ang ganyang pagkakataon wala namang may gusto niyan, pero yun na nga, we'll see itong mga bumagsak na troso at mga putik dito sa baba na area na to ay of course galing sa taas, no? Ito talaga kailangan ng malawakang pag-aaral ng mga scientists natin, ng mga geologists natin, gaano pa ka yung stabilidad ng stability ng lupa sa taas, no? Ano pa yung probability na mag-e-erode siya or magla-landslide siya. Uy, medyo madulas kasi buhangin, yun. Ang ganda ng ng daan dito sa area na to, kaya paborito namin tong nilulup tapos pre, makikita mo yung yung Taal, yung maulap ngayon mga old riprap so far stable sila. To, na clear na to ng good job DPWH. Sana makayod pa tong itong mga natira na to. Ang problema dito guys, yung itong mga putik na to for sure pumasok na to sa drainage system. Kaya kailangan itong buong stretch ng dito ng drainage dito, kailangan itong i-vacuum or kung ano man yung kanilang pamamaraan para matanggal yung mga putik sa loob ng drainage. Kasi pag ito nag-ulanan na naman, wala for sure may opinion lang
Dahil yung mga ano natin, yung mga entrada ng drainage yung mga dahon-dahon nga pumapasok dahil wala naman talaga siyang filter What's more yung ano, yung mga putik, no? Pumasok diyan yun, yung mga putik kaya kailangan i-vacuum yan or kung ano mang way na matanggal yung ano. Kasi wala na. Pag ulan, yun na naman mangyayari diyan. Mag-overflow na naman. Kawalis sila ano, sila ate, walis talaga sila kasi alikabok to It's good na yung panahon natin gumaganda na no. Pero pagka hindi kasi nakayod itong pag hindi nakayod itong mga putik na to, ano to magiging alikabok. So we are entering Barangay Sampaloc. Oh, grabe naman yun. Nag-overtake pa Madulas nga Ba't ba yung gulong ko? Dulas Madulas. Mga tubig pa na ano na bumababa galing to parang sa creek. Oops. Dulas. Chinik ko yung gulong ko, akala ko malambot. Kasi simula nung napako ito nung nagmarinduki loop ako, hindi ko pa ito napavulcanize na ayos ito lang yung ano yung nilagay ko yung pang ano yung kit lang na ano pampasak. Anyway, back to nasa Talisay pa rin tayo, Barangay Sampaloc. Oh, talagang nauuka yung mga bundok, mga gilid ng bundok. Hindi kasi ang sa tingin ko dito no, yung mga puno dito hindi siya talaga yung mga wild na puno na alam mo yun yung talagang nag-hold ng lupa. Ano siya grabe yung mga ugat to. Sa Talisay pa lang tayo What's more siguro sa pag nasa Laurel na tayo. Yun, medyo maalikabok na nga kasi nga ano nagda-dry up na yung mga putik. Kailangan nating i-close yung ano nating helmet. Yung mga local na huli kaya nila to na bangus. Mga nagbebenta ng bangus dito sa gilid ng ano guys. Wow, ganda ng sunrise. Good morning, good morning. At least maganda na ang panahon. Chill ride lang tayo kasi yung buhangin kasi madulas. Guys, meron din pala akong konting dalang mga new and used clothes. Plano ko sana pagdating ko ng Laurel, instead na
iiwanan ko sa evacuation center kasi konti lang naman to dahil nakamotor nga naman tayo. Ikot ako dun sa area ng Laurel, especially dun sa mga talagang nasa gilid nung nakita ko dun yung malapit sa tulay na naputol. Dun ko na lang abot ko na lang sa bahay kasi pag iniwan ko to sa evacuation center, syempre kung maraming tao dun, hindi sapat. So nandito na tayo sa boundary ng Laurel. Parang natanggal na yung yung pinaka signage niya. Boundary na tayo ng Laurel, guys. Yan, welcome to Laurel. Plano ko din sanang puntahan yung nasirang simbahang bato. Yun yung ko, pinaplano kong next ride ko sana after nung Marinduque. Nasira daw. Gusto kong makita kung ano na ang kanyang may natira pa kaya dun sa structure na yun. Simba, dinadayo yun dito, guys, sa Laurel. Nahulog yata yung cup ko. Sayang. Anyway, buti na lang hindi yung dala ko yung Philippine loop na na cup. Ito, guys, papasok na tayo sa bayan ng Laurel. Ang pinaka affected daw na town na barangay dito yung Barangay Poblacion. So, and I think doon din yung yung dadaanan going sa yung way ko paakyat ng Tagaytay. Grabe yung mga dito. Kawawa yung din yung mga commercial na mga dito, yung mga negosyo, mga small business, like yung mga small na gasolinahan, sara. At least yung mga sari-sari store kabukas sila and kumikita sila. Ano kaya yung dito, yung sa mga bata, pero ang break naman yata ang mga bata ngayon sa school. Ay, ito pala yung munisipyo ng munisipyo ng Laurel. Ang dami ring heavy equipment dito. Ito yung mga nag-clean up dito. Wow, grabe. Ito yung papuntang Canyon Woods. Diyan ako dadaan mamaya papuntang Tagaytay. Yan. Para punta muna tayo dito. Check natin yung anong meron dito. Wow, guys. Tingnan natin yung nangyari dito sa grabe.
Yung tong truck na to, oh. Grabe nangyari dito. Ginagamit yan. Morning. Taga rito kayo? Grabe, oh. Sira dito, oh. Yung jeep, oh. Ay, magandang umaga po. Kumusta kayo dito po? Aha. Grabe na sira ho sa inyo, no? Ang bahay doon sa likod ng anak ko, wala na. Hindi ho kayo nag-evacuate po? Sa una po sa gym. Oo. Ay, inabot naman po kami ng baha. Oo. Inabot kami sa sound building. Nay, okay. Ng baha. May konting dala dito kasi ayoko pumunta sa mga evacuation eh. Gusto ko inaabot ng diretso eh. Ito mga bago at used clothes. So ito, mga bago tsaka mga pantalon na. No? Ingat-ingat na lang po kayo. Talagang Hindi ba yung isa kong manugang eh. pagka tayo. Ay, ito, grabe oh. Halos kalahati na yung Ang lumabog. laman po niyang page. Pits. Yan ang bahay namin. Ang bahay namin doon sa likod. Ano? Sana matulungan kayo ng gobyerno dito. Wala na naman. Wala, hindi kayo makapasok. Yan ang makmang lupa. Yan ang lupa ang ginawa sa loob. Tanggalin man, ay magdalang tubig. Gandang umaga. Yan po ang anak ko. Yeah, may mga pantalon ako tsaka mga ano dito. Ang damit. Salamat. Oo. Ikaw pag dinala doon sa ano, hindi ito ma... Ayoko. Ikot-ikot lang ako, Nay. sige. Salamat, sir. May alaga ho kayong aso? Meron. Sa isang balik ko dito, ang dadala kong dog food ho. Oo. Mga kasama ko. Okay. Tingnan, nakaligtas yun eh. Thank you. Grabe nangyari dito. Ang jeep, oh. Grabe yung jeep, oh. Bahing kalambatan-awan pa to. Grabe mga naputol dito na puno, oh. Laki. Magandang umaga. Taga rito po kayo? Yung bahay po kasak. Doon, kasak ang bahay nyo? Dito? Ito? Hindi kayo nag-evacuate. Mahirap sa evacuation center, no? Grabe. May motor pa dun, oh. Doggy. Grabing lawak na sira dito. Na sementeryo? Oo, doon yata sila tumawid. Oh. Buti mababaw yung ano. Ang ilog, oh. Oo. Tara. Sige po. Ilog po tayo. Ay, dito, ate. Yan, kita tayo Tagaytay. Kita tayong Tagaytay, guys. Titignan naman natin kung saan galing yung mga lupa na tumambak dito sa baba. So obviously galing sa taas. So, check natin yung situation sa taas ngayon.
So guys, nandito tayo ngayon sa Tagaytay. So, ang gagawin kong rota ngayon is from Tagaytay, I'll be taking Sampaloc road instead of Sungay, no? Check natin kung na-clear na ba itong um, Sampaloc Road, no? From Tagaytay. Kahapon doon ako dumaan paakyat ng Tagaytay sa may Laurel via Sungay, ay via Yugan Road. So nakita natin kahapon nandoon yung mga karamihan sa tirang bundok, and then yun yung mga bumaba papunta sa Laurel. Ito naman yung area ng Sampaloc na to. Makikita naman natin dito kung may mga landslide dito na naging cause naman ng landslide doon sa may Talisay, Sampaloc area. Dami ring mga debris dito. Minsan dumadaan ako dito pababa ng Talisay. Pero mostly doon ako sa Sungay kasi mas short yung distance doon eh. Pero dito maganda yung daan, naka spaltado siya all the way sa baba. Medyo longer distance dito dahil nga dito sa mga twisties na to. Pero maganda ang sceneries dito guys. Maganda lang yung panahon kaya ako dito dumaan ngayon. Pero kung muulan, no way. Kaya tayo dadaan dito kasi nga yan no, may mga landslide na. Eto may mga maraming ongoing riprapping dito eh. Pero inabutan na to ng ano, ng bagyo. Hindi naman bumigay yung mga dating riprap oh. So itong way pababa ng galing sa Tagaytay, ito yung makikita nyo yung rotonda sa Tagaytay. And then makikita kayong police station doon, kakanan kayo. Oo. Ito yung tutumbukin nun. Okay, concentrate muna tayo sa daan ha.
Ko opinion ko lang guys Opinion ko lang Itong mga nilalagay nilang riprap na to. Yan, nakikita ko kasi may mga para silang nilalagay na bakal na ayun yung maliliit na to. I don't think kayang kaya ng wala ito. Yung riprap na ganito guys, ito ba lang ako. In my opinion ako hindi ako instructional engineer or whatever. Ito yung nilalagay nilang riprap. Net ito na parang alambre or something. Hindi ito kaya ng force ng landslide. I mean, I don't think. Parang tinakpan lang. Sorry ako opinion ko lang Kung gagastusan ng gobyerno yung riprap talaga, hindi yung dapat na ganitong materyales lang. Alam mo yung parang kinuberan lang yung ayan guys, kita nyo? Kita nyo yung riprap? Ayan kita nyo yung pagka-riprap dito? Oh my god. Parang nag-aaksaya lang yata tayo ng pera ng taong bayan dito Ako, opinion ko lang sa based doon sa nakikita kong I'm not sure kung ito ay papatungan pa nila, pero I'm not sure, to be honest. Maybe mali ako, maybe ilalagay. Ayan kita nyo yung riprap na yan. I'm not sure kung yan na yung finished product, pero siguro may ilalagay silang concrete dyan. I'm not sure. Morning po. Siguro first layer, pero ito may mga nakikita akong mga materyales na yan bakal. Siguro yan yung second layer na lalagay nila, and possibly lalagyan ng concrete. I'm not sure. Pero yung nakita ko kanina, matagal na yung mga nakaposisyon dun yung mga lumang-luma. Ang kailangan talaga dito is magkaroon ng malawakang pagtatanim uli ng mga puno, at saka pag-aralan yung I don't know, kasi marami na tayong nakikitang commercialization sa taas, like yung pagtatayo ng mga hotel, real estate sa gilid ng bundok. In my opinion only my opinion. Please magbigay kayo ng comments, kasi hindi naman ako engineer. Ako based lang doon sa kakayanan ng maliit na utak ko. Wow, yan guys hindi natin kayang i-riprap yung buong gilid ng mga bundok na to. Natin si kuya. Kuya, ingat, madulas. Ngayon ka lang ulit dumaan dito? Ngayon ulit? Ah, oo. Pero maraming nakakalusot na daw pababa. Oo, oo. Tsaka maganda naman ang panahon pero kung umuulan, di tayo pwede pa. Dulas. So again yun yung tingin kong kailangan talagang protektahan area na to, kasi sana naman hindi na uli maulit yung pagla-landslide nito pababa doon sa Talisay, Laurel area. Ako napansin ko lang
Wala ang ano talaga nito, tapon talaga nito doon din sa second, yung pababa lahat ng tubig. Walang ano, walang drainage system kasi I'm not sure kung kailangan ng drainage system. Pero kasi pagbaba ng ano talaga ng tubig pag ganun, tatapon lang din siya eh. Mag-overflow lang siya. Talagang I'm not sure kung kailangan ng flood control dito. 'Yun. So based dun sa nakita kong ginagawa nilang pagre-riprap, ah hindi yung mga nakikita kong pag-riprap dun sa mga iba naming nadadaanan eh. Katulad dyan sa may Quezon, yung sa Bitukang Manok, Dalton Pass, yun talaga solid na concrete. Ito parang nilagyan lang ng net. Anyway, kasi gagastusan lang din naman ang gobyerno eh. Ba't dapat ano, yung long term? Ba? Ang ganda ng area nito, guys. Itong no, na best na ako nadaan dito. Ang ganda ng scenery dito. Pero ito ay parang ticking time bomb. Alam mo 'yun dahil di natin alam yung kung gaano ka yung stabilidad pa ng ano ng lupa na to. Katulad niyan, oh, 'di ba? Kumbaga yung foundation niya sa baba eh ano na eh, brittle na. Ano ba tawag dapat sa term na 'yon? Eh may mga pressure na galing sa taas. Dahil sa taas na Tagaytay, sobrang dami ng ongoing development. Guys, sa inyo yung sinasabi ko, ito matagal na tong mga yan, no? Yung riprap na yan, no? Naka-cover lang siya, oh. Parang net lang siya na pinatong na ganun. Ba? Padaanin muna natin. So possible na to kasi marami na tayong nakakasalubong. Today is November 3, no? Yung daan na to ginagamit din tong ano, madalas ng mga katulad namin nagmumotor, yung mga nagbibisikleta. Also ginagamit din to ng mga nagbi-business sa baba at sa taas, no? Yun naman guys to, oh, grabe. Ibang ride yung ating ano ngayon. Dati yung mga ride natin, pinapakita natin yung ano, yung kagandahan, ano. Nakakalungkot, ako as much as possible, ayokong ayokong mag-vlog ng ganitong or kalamidad or pero naging ano lang ako, nagkaroon ako ng interest. Bakit? Ano yung root cause ng ano pagpa-flash flood and landslide dyan sa baba, no? Talisay, Laurel, Agoncillo, Lemery, no? Given na yung napakaraming tubig na binuhos nung bagyo eh. Pero ang maraming factor na dapat pag-aralan ng ating mga kinauukulan. Kasi daan tayo ng bagyo, hindi naman to one off lang, hindi one time lang na daan, 'di ba? So trauma to sa mga nasa baba na anytime na uulan ng malakas or babagyo, hindi maaalis sa kaisipan nila yung pwedeng maulit eh. Pwedeng maulit. Ito kailangan talaga ng napakamalawakang pag-aaral again ng ating mga kinauukulan
sama-samang effort siguro ng ano, ng DPWH, ng DOST, or I don't know sa ako, yung mga geologists natin, yung mga may kaalaman patungkol sa mga structure. I mean, kasi di man